Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga nagbabagang mga balita. Wow! 40 million each for each Makabayan Black member Romualdez? Talaga? Tas mga Yolanda victims, wala ka man lang inilabas na 5 duling. Ang dami-dami mo pang litratos na kinuha sa mga Yolanda victims, wala ka din palang binigay. Payakap-yakap ka pa sa mga tao dun. Kapal na ng mukha, pare ah. Hindi na palitada yan, pre. Buhos na yan sa sobrang kapal. Nakakalungkot lang isipin na mas natutulangan pa ang mga taong lumalaban sa gobyerno kaysa sa mga taong nagbabayad ng buwis at sa mga taong naghihirap. Para sa buong video, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyu ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Sabi ng isang netizen, akala ni Martin, tatamis pangalan niya hanggang 2028. PI, sa Inodoro punta niya, mahal na PRRD, tumawag ka lang kaming mga probinsyano, luluwas, tuwas para sa iyo. Sabi din ng isang netizen, di ba impeachable offense yan kay Martin Romualdez? Loss of public trust and collaboration with public enemy like NPA sa pagbibigay na ng pondo, 40 million each sa Makabayan Black. Ano ba ang projects ng Makabayan Black para bigyan sila ng 40 million each? Di ba dapat may report yan in public? Sabi din ng isang netizen, nawa matakot ang mga tao sa Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat. Manahimik na lang kesa makasira pa sa mga taong tunay naglalilingkod sa bansa. Let us all be united in faith because only God can make a way. Nilang ipakita sa mga lumalaban sa CPP, NPA, NDF na kapag ginawa nyo ang napakalakas na paninindigan upang labanan isang bulat at manindigan laban sa CPP, NPA, NDF, ang mangyayari sa inyo kahit former president ka, kakasuhan ka namin. Kahit ikaw ay vice president, buligligin ka namin at wawasakin namin ang iyong pagkatao at ang dignidad mo bilang public official, which exactly itong ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte na dati ginagawa lang nila laban kay Ma'am Lorraine Badoy, kay General Antonio Parladi, kay Ka Eric. This time around, lumakas ang loob. Bakit? Dahil may kaalyado, may financier at may operators na nagbibigay ng pondo, kapangyarihan at suporta at iba pang mga access sa kapangyarihan mula sa House of Representatives, lalo na si Speaker Martin Romualdez. Boom! Nako! Bistado po mga kaibigan! Kaalyado! Finanser! Nako! Ayan, galing po yan kay Ka Eric mga kaibigan ha. Galing po yan sa ating idol na si Ka Eric, no? Kaya pala malakas ang loob nila mga kaibigan, no? Ang lakas ng loob. Kasuhan itong si FPRRD at meron pa silang paano, no? Yung parang impeachment kay VP Sara. Kaya po malakas ang kanilang loob. Kasi kaalyado pala at finanser etong si Tambaloslos. Naku, magkano kaya ang ginagastos dyan? Magkano kaya ang ginagastos? Magkano kaya ang bigayan dyan mga kaibigan, no? Eh, talagang alam na naman natin yan, no? Matagal na natin matagal na nating ibinunyag na yan dati pa di ba? Na binibigyan po sila ng 40 million each para po siraan itong si VP Sara. Pero wala tayong narinig, guys. Hindi po natin narinig yan na isasama nila si FPRRD. Bigla na lang po nilang isinama mga kaibigan. Parang ginawa nilang total package, no? Dahil mga kaibigan, alam kasi na sa 2025 guys, pag pumasok po si PRRD yan at tumakbo pong senator yan, nako, delikado po silang lahat mga kaibigan. Dahil sa survey, no, number 1 na naman si Tatay Digong. Paano yan? Number 1 na naman si Tatay Digong mga kaibigan. Hindi po Pangulo yan ha. Hindi po Pangulo si Tatay Digong ha. Wala po sa posisyon. Siya po isang ordinaryo na lang po na civilian.
naging former president siya. Oh. Pero mataas na naman ang survey niya, guys. Pagdating po sa ratings, siya na naman ang number 1. Kaya dapat po sa next po na survey, guys, sa survey po ng senatorial, dapat ilagay na po ang pangalan niya. Kasi hindi nila nilalagay, di ba? Nahalata nyo, hindi niya nilalagay si Tatay Digong. Wala pong pangalan niya dun eh. Samantalang yung iba, nilalagay niya, hindi naman yun mga aspirant, no? Or hindi naman mga aspiring na mga senatorial yun. Pero bakit po si Tatay Digong hindi nilalagay ang pangalan? Pero sa rating, guys, kalalabas lang na rating, number 1 na naman si Tatay Digong. Ibig sabihin, mahal pa rin siya ng taong bayan, mga kaibigan. Kaya itong si Tambaloslos, kaya pala, financer pala. Mamaya po pag-uusapan natin yan at meron po pahayag ang ating mahal na Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin, guys, no? Medyo konting emotional lang, mga kaibigan, no? At of course, meron po tayong natuklasan na video, mga kaibigan. In-interview po, no? Fresh na fresh po, mga kaibigan. In-interview po itong si Franz. At hindi po siya makasagot, mga kaibigan. Hirap na hirap po siyang sumagot at hirap na hirap po siyang mag-explain patungkol po sa 125 million na confidential funds po ni VP Sara. Kasi sinasabi nila, guys, unconstitutional eh. Pero tinatanong po ng isang reporter, mga kaibigan, hindi po siya makasagot. Mamaya po, panoorin nyo ng mga kaibigan. Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ATF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, oh. Happy Saturday sa ating lahat. Live na naman po tayo, mga kaibigan. Kumusta na po tayo, guys? Ha? Ayos ba tayo dyan? Ayan, oh. So, bigay pa rin tayo ng prayers, mga kaibigan, no, sa nangyari po ngayon sa Mindanao, particular na po sa Sarangani, no, tsaka sa Davao, no. Medyo malaki-laki po talaga ang pinsala, no. Pero wala pa tayong balita, guys, kung ilan po ang casualties, no. Pero marami po talaga mga ari-arian na talagang devastated, no, dahil po sobrang lakas talaga ng lindol, guys. So mag-pray pa rin tayo, mga kaibigan, no. Magbigay pa rin tayo ng prayers sa ating mga kababayan or mga kaibigan dyan, no? Mga kaigsuunan dyan sa Mindanao, no? Prayers po tayo sa kanila na sana po, no? Malampasan na po nila ang mga pagsubok. Good news, mga kaibigan, dahil wala pong alert, wala pong tsunami alert. So good news po yan, no? Talagang lindo lang po, guys. Kasi pag meron kasi mga tsunami, guys, marami kasing madadamay. Alam mo naman ang Pilipinas, di ba? Marami pong nakatira sa may dalampasigan, no? Yung sa mga coastal, mga kaibigan, talagang maraming mga bahay-bahay dyan eh. So, syempre, pag may lindol, alam mo na ang kasunod ng lindol, di ba? Tsunami ka agad dyan. Pero at least ngayon, good news. Binalita na po kanina, no? Nag-flash report na po ang NDRRMC, no? Na wala pong magaganap na tsunami. So, pasalamat po tayo sa Panginoon. Dahil na nating mabilisan ang ating mga suki, andyan po kaagad si Susan Avanes, ayan ang ating first honor. Happy weekend po, Idol Foodinet sa lahat. Oy, happy weekend po sa iyo dyan, Susan. Paalis na ba yung anak mo, Susan? Ayan. Violeta Galvan, hello. Si Enrico Lingkod. Ayan, Eduardo Gacos. Oy, Eduardo Gacos, shout out. Na pang-pito ako, nag-thumbs-up na, sir. Oy, maraming salamat, Eduardo Gacos. Ang bilis talaga ni Eduardo Gacos, oh. Naomi Paloma, Elizabeth Tanalgo. Ayan, si Anthony Mos. Xavier. Oy, si partner, may surprise na si partner eh, hindi makaantay eh. Ayan, si Susan. Mamaya partner ha. Sige, ipakita mo na ngayon partner. Ito naman si partner eh. Talagang may surprise, hindi makaantay eh. Ayan o. Ano ba yung partner? Ano ba yan? Wow, ang ganda naman yan. Ipakita mo nga sa kanila partner. Ang ganda naman ng t-shirt na yan, oh. Guys, ang ganda ng t-shirts, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ang ganda ng design, no? Simple lang, mga kaibigan, no? Yan, patikim lang yan, patikim. Ganda naman ang ginawa mo, partner. Ito yung pinagkaabalan ako. Yan po, kaya po busy si partner, guys, dahil meron po siyang merch. Ayan, no? No? Ang ganda niyan. Meron yan, may black din yan, di ba, partner? May black din ito. May black yan, tapos meron tayong mug, meron tayong tote bag, no? Ganda, di ba? Hello! Becca naman! Oy, may presyo yan, ha?
Wala pa, hindi pa namin alam ang presyo, no? Yan po mga kaibigan, no? Ano po yan, no? Pag bumili kayo ng t-shirt, guys, nakakatulong din kayo. Nakakatulong kayo sa mga bata, no? Kasi, ano yan, guys, hindi lang yan, may quality talaga yung merch na yan, no? At may mapupuntahan po yan, guys. Kunwari, kukuha kayo ng t-shirt sa amin, nakakatulong din kayo sa charity, no? Sa mga bata. Kasi syempre, pag mga Pasko, guys, na tumutulong kami. Ayan, oh, minomodel na, oh. Ganda naman yan. Patingin nga. Bag. Ayan, oh, tote bag mga kaibigan, oh. Oh. Ayan, oh. Ang ganda ng design. Simple lang yan. Simple lang mga kaibigan, pero magagamit niyo yan sa mga pag-alis-alis nyo. Ayan, oh. Hi, hello. I'm O, di ba? Ayan, babati muna tayo. Sila si Edna Bunganlag, hello. Ayan, si Chrissy Brooks. Ayan, sila Salome Baksal. Pwede po mag-order, yes, pwede mag-order, no? Pag-uusapan po natin yan, no? Salome Baksal, Danilo Enriquez, Mary Ann Villarcorta, ayan. Ang ganda ng t-shirt, Idol Foodie, oh, ang galing ni partner, no, Susan, no? Super Mario B, back ka naman! Andito si Jong Misola, si Angel Time Traveler, hello, si Pop Kentos, ayan, andito din si Marily Enero, si Miona Rosales, sino pa? Si Teresita Lim, andito din, si Mary Ann Villacorta, Akisha May Rosales, Jonathan Monares, hello! Mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, si Delphine Duban, at sila si Alcatraz Bohemian. Ayan, tama! Eduardo Gacos, kumusta ka na dyan? Si Alcatraz alright, nabasa natin. Cynthia Gonzalez, Chrissy Brooks. Mamaya po, babasahin po natin lahat ng mga comments nyo at mga tanong nyo mga kaibigan sa bandang dulo po. Kaya kailangan nyo magtanong, kailangan nyo mag-comment para po tuloy-tuloy po yung discussions natin. Alright, umpisahan na kaagad natin mga kaibigan. Naku, eto na. Oy, si Carmen Ebo, no? Hello sir, always watching from Salzburg, Austria, Europe. Wow, Austria, Europe, malamig dyan, ano? Di ba malamig dyan, Carmen? May mga taga-Austria pala dito mga kaibigan. Ayan, sila si Elsie Robles, andito din. Si Ocumen, andito din mga kaibigan. Ayan. Alright, Max Cades, Sara Tolentino, 2028. Wow, galing Galing ng tandem mo Tabugok, si Tambi. Ayan. Alright mga kaibigan, umpisahan na kagad natin doon dito do. Papakita ko lang sa inyo yung Sumagot na po si Romualdez kanina mga kaibigan. Ito po, basahin po natin guys. Ayan Sumagot na po siya mga kaibigan. Ito po yung pangalawa niyang statement guys patungkol po doon sa sinabi po sa pahayag po ni President Duterte mga kaibigan or si former President Digong mga kaibigan. Ito po yung pangalawa niyang pahayag. Basahin po natin guys Tingnan natin, bigyan natin ng reaction yung pahayag niya. Ito po, ang sabi po ni House Speaker, I am grateful for the former President engagement with the political discourse. Political discourse daw Sabi or diskusyon, parang ganon. And I understand the curiosity surrounding the 2028 elections. However, I believe it is important to focus on the present challenges facing our nation. We are currently dealing with significant economic, public health, and regional issues that demand our immediate attention. Alam nyo guys, ito pong message po ni Tambaluslos guys, okay naman, ayos naman yung message niya. Kaso lang po mga kaibigan, mukhang hindi po talaga nila ginagawa. Diba? Nagbibigay lang sila ng message, pero ang layo po guys, hindi po nila ginagawa Kaya po siya sumagot mga kaibigan, dahil po, sa sinabi ni Tatay Digong na dahil atat ka sa pwesto mo, sige, ikaw na lang ang tumakbong president. Huwag mo na idamay ang anak ko. Di ba? Di ba sinabi niya yan sa gikan sa masa niya? Ikakampanya pa kita kung gusto mo. Sabi pa nga niya, House Speaker Romualdez, ikakampanya pa kita, ikaw na lang tumakbo. Kasi guys, tingin talaga ng karamihan mga kaibigan, atat na atat po siya sa pwesto. Pero binabago niya yung statement niya guys, no? Gusto niyang kumbaga, parang mind conditioning kasi yan Gusto niya sabihin dito guys na hindi daw, kumbaga, wala daw siyang planong tumakbo, ang gusto lang daw niya magtrabaho. Kaya nga, gusto niyo nga magtrabaho pero hindi kayo nagtatrabaho. Ang ginawa niyo, sinisiraan niyo si VP Sara. Yun ang totoo dyan
Huwag nyo nang baguhin ang story, no? Huwag nyo nang baguhin ang issue. Huwag nyo ilihis ang issue. Dahil ang pinaka-issue talaga dito mga kaibigan, no? Bago tayo magkalimutan, no? Ang pinaka-issue dito ay ilabas ang libro, buksan ang libro, di ba? Ilabas ang resibo, mag-audit tayo in public. Yan talaga guys. Yan talaga ang pinakamagandang dyan. Hamon po ni Tatay Digong. Wala namang iba mga kaibigan pero ang ginagawa po nitong Tambaluslos guys, pinaikot-ikot niya ang mga tao, iniiba-iba niya ang issue para malihis siguro tayo. Di ba? Huwag nating kalimutan guys ha. Wala pang naglalabas ng resibo hanggang ngayon. Anong petsa na? Ang sabi dito ni Tambaluslos, marami pang problema ang mga Pilipino na kailangang bigyan ng solusyon. Hindi eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Hindi daw eleksyon ang sagot sa sikmurang gutom. Ibig sabihin, marami pala talagang nagugutom. Anong gagawin mo sa mga nagugutom? Di ba, asan na yung mga pangako nyo? Bakit hindi nyo tinutupad? Bakit ang ginagawa nyo, busy kayo or nakafocus lang kayo kay VP Sara? Di ba? Yan naman talaga ang totoong nangyari. Real talk tayo mga kaibigan. Di ba? Doon naman talaga sila nakafocus kay VP Sara. Kahit itong sila kasi itong mga tatlong itlog nakafocus din sila kay Sara. Imbis na nakafocus tayo sa Pangulo, dahil ang Pangulo natin, tahimik, walang ginagawa, bumiyahin na naman, andun na naman sa Amerika, may lindol sa Davao. Di ba? May lindol sa Davao, ha? May lindol sa Davao. Pero bakit kayo nakafocus kay VP Sara? Tama ba yun? Bakit nyo sinisilip yung confidential funds niya samantalang marami pong mga opisyal na meron din sila mga confidential funds pero hindi nyo sinisilip? Lalo na ang Pangulo natin guys, napakalaki ng pera niya. Di ba? Almost 11 billion po. Almost 11 billion or 11 billion siguro yan. Saan ginamit yung mga pera na yan? Kung naghahanap kayo ng resibo or liquidation sa 125 million ni VP Sara dahil ginastos nga ng 11 days, di umano. Bakit ayaw niyong hanapan ng resibo ang Pangulo? Na gumastos siya ng almost 11 billion. Saan ginamit? Ginamit siguro yan, papanood ng F1, hindi natin alam, Di ba? Kaya nga mga kaibigan, ang point ko dito guys, ito pong sinasabi ni House Speaker mga kaibigan, parang too good to be true Parang ayaw mong maniwala Parang ang galing nila magpaikot Sasabihin nila, hindi naman kami nakafocus diyan. Nakafocus kami sa aming trabaho. Nakafocus kayo sa inyong trabaho, hindi nga kayo nagtatrabaho. Di ba? Ito basahin natin Ito pa yung sinabi niya guys. As Speaker of the House Representatives, my priority is to promote unity and collaboration across all political lines. Wow! To promote daw mga kaibigan, unity and collaboration. To promote unity and collaboration. Yan ang sabi ni House Speaker. Maniwala ba kayo nun? Yan sabi niya ang priority daw niya mga kaibigan is to promote unity and collaboration across all political lines. This is a time to put aside rumors and speculations about future elections and concentrate on what we can achieve together for the betterment of our country and the welfare of the Filipino people. Alam nyo guys, sabi ko nga sa inyo ilang beses natin tinanong to sino ba ang nag-umpisa ng gulo? Yan na naman ang tanong mga tao Sino ang nag-umpisa ng gulo? Sino ang nagpagulo ng confidential funds na yan? Di ba kayo naman, yan sa House, saka itong tatlong surot na to? Hindi naman si VP Sara Si VP Sara po mga kaibigan, ginagawa lang niya kanyang mandate as Vice President. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho as DepEd Secretary. Wala po siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Multitasking pa nga siya Nakakaawa pa nga si VP Sara, di ba guys? Kung tutuusin nyo, kung titingnan nyo talaga guys, kung gaano siya kasipag as Vice President. Working Vice President yan. Ito siguro yung mga bashers dyan, pasensya na kayo, pero mas masipag pa po ang Vice President kaysa sa Presidente natin. Di ba?
Sa bagay, opinion ko yan. Pero yun ang na-observe ko mga kaibigan. Mas masipag pa ang Vice President kaysa sa Pangulo. Kasi ang Vice President guys, ang dami niyang ginagawa. Para nga siyang President no? Yung trabaho po ng Vice President mga kaibigan, para siya ang Pangulo natin. Di ba? Masipag din naman yung president ka. Masipag ba? Bakasyon. Si Partner talaga. Ay, masipag daw ang Pangulo, sabi ni Partner. Oo nga naman, Partner, masipag. Out of the country, masipag. Oo, masipag nga naman. Pero, palaging masipag bumiyahe. Ayun naman. Masipag pala ang Pangulo, pero masipag bumiyahe. Ayun. Tama nga naman. Masyado nating inaapi yung Pangulo. Di ba? Sabi dito ni tapusin na po natin ang sinabi po ni House Speaker mga kaibigan. Sabi dito, regarding my personal political aspirations, I am currently committed to my role as Speaker and serving the needs of our nation. My focus is on the present responsibilities and not on future electoral possibilities. Wow, talaga lang ha? Sabi ni, masipag sa travel. Masipag sa travel, no? Ito pa naman ilang years na hindi nakapasok sa bansa. Sa bagay, no? Parang atat kasi siya mag-travel, no? Masipag maglibot buong mundo. Parang buong mundo na yata, no? Sana all! Parang si Pangulong Duterte, sana all. Mapapasana all ka na lang. I also wish to acknowledge the valuable contributions of our former President, Rodrigo Roa Duterte. Wow! And hope he continues to lend his support and expertise. His continued involvement is crucial as we strive to overcome the challenges we face. Our collective efforts are vital for the progress and prosperity of the Philippines. Ayan po mga kaibigan. Magsasako na ako, sabi ni sakuhin mo na. Kasi kayo, pag pumasok kayo sa channel namin, ayusin niyo yung comment niyo para mag-like muna kayo, mag-likes. Tapos labas. Tapos, ichapuera. Isako mo na! Diba? Sa atin lang naman mga kaibigan, real talk po tayo, no? Real talk po tayo, guys. Kasi nga, hindi po natin maramdaman kayo ba, naramdaman nyo ba? Sige, tanong ko sa inyo, naramdaman nyo ba ang Pangulo? Sabihin nyo ang totoo. Diba? Alam nyo guys, masakit din naman para sa amin Kaya lang, kailangan din namin sabihin yung totoo. The first guys, tingnan nyo naman kung sino-sinuportahan namin. Yes! Diba? Magpapaka-plastic kami, pag sinuportahan namin, puro maganda sasabihin namin. Yes, tama yan. Tama yan, partner. May nakikita ko nga sabihin mo, hindi yung pag mo, binoto mo naman kahit mali na wala kasi sabihin mo. Oo. Kaya yung mga pumapasok dito, kung kaya mo sa channel namin, huwag na kayo pumasok. Yes, tama yan, partner. Tama yan, partner. Kaya nga guys tama mag-second demotion na ako kay partner ko. Kasi ang sabi niya guys, kung talagang kahit supporter ka, mali na nga ang ginagawa Kitang-kita na nga ang mali Sasabihin mo pa rin, good job! Good job! Mali na. Ang pogi mo, kahit pangit naman, di ba? Kahit pangit naman ang ginawa, sasabihin mo, ang galing ng ginawa niya. Di ba? Pangit naman yun, hindi naman tama yun. Kaya kailangan guys, huwag tayong maging plastic, no? Magsabi tayo ng totoo. Kasi nga, wala naman talaga tayong naramdaman kahit kayo, tanungin ko kayo, naramdaman nyo ba ang Pangulo natin? Sige nga, tinan mo, ang dami ng ngayon ha? Yung mga nangyayari. Di ba? Pati mga pulis. Naiintindihan sa kanya, ba't hindi kasi siya nagsasalita, Kahit mga pulis guys, naglilikramo na. Ang dami na po nangyayari ngayon mga kaibigan ha? Di ba? Yung mga inakyat sa bus, bigla nilang pinatumba. Oo. Nakakaawa talaga, nakakatakot po. Marami na po, pati ang Senate, no, kanina kahapon, di ba, parang nag-session sila mga kaibigan, hindi na nila maintindihan kung ano nangyayari sa Pilipinas. Wala nang takot Di ba? Wala na pong takot ang mga tao. Paano ka matatakot? Paano ka yung leader mo sa bansa palagi? palaging umalis. Oo, hindi kagaya ni Tatay. Oo. Tatay Diggs. Iba talaga si Tatay Diggs Oo. Iba talaga ang Duterte. Yes, iba talaga ang Kaya nga 'di ba, ang pag-asa talaga natin ngayon
Duterte. Oo. Oh, Wala, ang president naman talaga namin is si Sara talaga. Kaso hindi nga siya tumakbo ng di ba? Oo. Sabi ni Rosario Pepito, naramdaman namin sir, pwede pudol ng ngiwi. Grabe naman, ngiwi talaga. Di na safe. Oo nga, kaya nga, hindi na nga safe, nakakatakot na nga eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, sunduin nyo yung mga anak nyo, kasi nga, delikado na guys eh. Oh. Ganun po, Puro pangako, napapako, puro tour. Kung babae mga anak nyo, dapat Oo. mag-together na. So, ano kayo lugar, kung sa kayo magkikita, dapat yung may maraming tao, mahirap na. Oo, mahirap. Na ngayon. Wala na kasing tiwala eh. Wala eh. Hindi kasi, dapat kasi ang Pangulo nagsasalita eh. Sa mga nangyayari, di ba? Ganun yan eh. Tingnan mo ginawa ni Digong. Bawat may mga major events, sinasabi niya. Para po ang mga masasamang elemento, mag-ano din sila. Ma-aware din sila. Meron pala tayong leader, uy. Oo. Ayos kayo, parang gano'n. Oo, kasi meron pala tayong Pangulo na matapag, parang ganun. Eh kung wala, Dahil hindi nila nararamdaman, kanya-kanya sila. oo, kanya-kanyang kanya-kanya nga, no? Grabe. So yun po mga kaibigan, no, inano ko lang to guys, no, dahil sumagot na po, pangalawang beses na po sumagot si Tambaluslos, ha. 2 beses na po, pero ang Pangulo po mga kaibigan, hindi pa rin sumasagot. Hindi pa rin nagpapakita. May statement po, wala, no, kasi importante may statement guys eh, para at least malaman natin yung nararamdaman or nasa loobin ng isang Pangulo, no. Kasi nga, grabe na ang pangyayari guys eh. Sunod-sunod na eh. Tapos ito pa mga makaliwa kung ano-anong pinagagawa kay VP Sara. Andyan yung impeachment. Andyan yung kaso ni Digong. Di ba? Na wala namang basis eh. Kung titingnan yung, di ba? Walang basis eh. Wala naman talagang basis eh. Di ba? Wala. Wala naman talaga. Totoo mo ba sila? Hindi, final na. Pero wala nang basis eh. Hindi ko mga intindihan eh. Alam mo, kaya hindi ginagawa yan kasi natakot na sila. Oo. Katulad po. Kaya ngayon pa lang, kumikilos na sila kasi nga, pagdating ng baka makapasok pa yung mga yan, kaya ngayon pa lang hahadlaman Oo. nila. Ganun lang kasimple yun, Sus. Naramdaman namin sa taas bilihin o mataas ang bilihin, yun. Oo, lalo yun. Alam mo ba yung bigas? Nung isang araw, 58, kahapon 59, ngayon 60, Oo. araw-araw tumataas. Araw-araw tumataas, oh. 1,100 lang ang kalahating sako. Ngayon, almost 1,500. Sus, grabe, no? Almost 1.5 na. Ako'y gusto ko yung asa pa yung 20 pesos? Okay, sa mga hindi pa nag-likes dyan, ha, pakituslok-tuslok lang po mga kaibigan, yung mga bagong dating dyan, no? Nakikisuyo lang po kami. Pakituslok-tuslok po guys, no? Baka wala namang yan, libre po mag-likes, libre po mag-subscribe, at libre din mag-share ng videos. Ayan, nakikisuyo po kami mga kaibigan. Ano pang hintay nyo? Tuslok na! Uy, 52 per kilo daw, oh. Grabe. 58 nga! Grabe, ah. 60 na ngayon, yung isang araw 58, kahapon 59, ngayon 60. Grabe, ang mahal na talaga ng bigas. Ano ba yan? Half price na lang tayo guys, ha? Huwag na tayo mag-rice. Huwag na tayo mag-rice, ha? Diet ka rin tayo. Yun pa naman yung gusto ko, mag-diet. Hello, Ayo. Good afternoon. Ayan, Ayo from Tokyo, Japan. Ayan. Oh. Ito po, mga kaibigan, speaking of, Speaking of walang alam. Walang alam sa kanyang paratang, no? Ito po, panoorin po natin mga kaibigan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Itong si Franz. No, hirap na hirap sumagot sa confidential funds po mga kaibigan. Ito po, i-play po natin guys. Ugnayan. Actually, 221,424 yan, 424,000. So, kabilang Ma'am, hindi po yun yung tanong ko. Kasi ang punto nyo po, di ba, is illegal yan. Yung fund transfer na yan. At least yung 125 million. Ang sinasabi po ng DBM sa sulat nila is legal yan dahil nga ang nakalagay doon sa contingent fund, ang provision ng contingent fund, kaya nga merong contingent fund para doon sa mga gastusin na hindi na-anticipate at the time of budget preparation and budget authorization. So kumbaga talagang wala siyang line item. So, Yes. maliwanag doon sa sulat ng DBM na yun yung kinukot nila. Ngayon, you disagree with that. You have been saying na hindi yan ang tamang interpretasyon ng provision na yon.
Saan naman po nakabase yung inyo pong interpretasyon? Saan po nakasulat sa GAA? Well, RG, siguro kung nasusundan mo no yung ating mga pagpapaliwanag dito sa contingent fund at saka yung confidential fund. So maliwanag doon sa mga dokumento na nakuha natin sa COA, sa DBM at saka doon sa Office of the Vice President mismo na itong pondo na ito na inilipat from the contingency fund, contingent fund na 7 billion, dito nga kinuha yung pondo na ni-request ng Office of the Vice President. So nakalagay yan mismo sa mga special provision and general provision ng general provision ng Hindi ko po yun budget. kontra. Ang tanong ko po ay saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng paggamit ng contingent fund? Mali dahil dapat ginamit mo yung contingent fund doon sa purpose ng contingent fund. Saan po nakasulat po yan? Yun yung po yung tanong ko po. Saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng interpretasyon? Siguro dapat nagpa-follow sa guidelines ng contingent fund at saka confidential fund. Kung sino man yung ahensya ng pinagpa-transferan nitong mga pondo na yon. So, yun ang interpretation namin. Galing mismo doon sa GAA. Galing Pero mismo hindi po yun. sa guidelines. Kasi ang gusto ko po kasi sana is pagbanggain yung reference ng BBM doon sa reference po ninyo kasi Sige, kasi hindi pa namin kasi nababasa thoroughly yung nabasa mo doon sa letter ng BBM doon kay kay chairman ko. So maganda siguro ay mabasa natin ito para maintindihan din namin kasi based doon sa mga nababasa lang namin sa ngayon yung nagiging reaction namin. So kung mali, kung sinasabi mong mali o hindi mali, itong sinasabi. Wala po akong sinasabing ganun. Gusto ko lang makita kung saan nakabase po yung sinasabi po ninyo na hindi yun ang tamang So, interpretasyon. nakabase mismo yan talaga doon sa ating GAA 20. May nakasulat po na ganun po ba na kung ano yung tamang interpretasyon? Saan po yun? Nandun yung guidelines. Kasi gusto ko lang po sanang makita. Iba ang tinasabi niya eh. Iba ang sagot niya eh. Ang tinatanungan ng reporter, mga kaibigan, kung nakasulat ba yung sinasabi po nilang mali. 'Di ba? Yun ang tanong eh. 'Di ba napaka-simple at napaka-klaro po ang tanong guys ng reporter. Saan po nakasulat diyan? Saan niyo po binabase na mali po yung 125 yung confidential funds po ni BP Sara, kung mali ba daw yun? Ang sabi ng reporter, kung mali yun, saan po nakasulat yung sinasabi nyo? Nakasulat ba yan sa GAA? Nakasulat ba yan doon sa konstitusyon or sa batas? Hindi niya masagot guys eh. Tapos biglang sa dulo guys, binago niya. Sabi niya hindi pa kasi namin nabasa. See? Hindi niyo pa pala nabasa? Tapos kung ano-ano ng mga pinagsasabi niyo. Yan ang sinasabi natin guys. Mahilig kasi ito sila magmarites. Tapos sinisisi nila ang mga vlogger marites. Sila nga, ito nga eh. Mas number 1 nga kay marites eh. Hindi mo pala alam ang sagot, hindi mo alam ang meaning or paano ba talaga gamitin yung insert, ano ba tawag yan? Contingent ba yan? Contingent fund na yan? Hindi mo pala alam eh. Dahil hindi mo pa nabasa. Bakit mo pinapangunahan? At sinasabi nyo kaagad na gusto nyong i-input, no? Gusto nyo ilagay sa mga utak ng mga tao na yung 125 ni VP Sara ay isang illegal. So kung i-interpret mo mga kaibigan, magnanakaw po si VP Sara, parang ganon. Nagnakaw siya ng binulsa niya yung 125 million niya kasi nga ginastos within 11 days eh. Yun ang hindi niya mag-get sa tanong. Saan nakasulat yan? Di ba? Inano pa nga siya ng reporter, hindi po yan ang tanong ko. Ang tanong ko saan nakasulat. Pero iba pa rin ang sinasagot niya. Ibig sabihin guys, wala talaga siyang alam itong si Franz. Ito ulitin natin mga kaibigan para maklaro po natin. Isa-isahin po natin guys. Ito po, i-play po natin guys. Actually, 221,424 yan, 424,000.
So, bilang Ma'am, hindi po yun yung tanong ko. Kasi yung ang punto nyo po, di ba, is illegal yan. Yung fund transfer na yan. At least yung 125 million. Ang sinasabi po ng DBM susulat nila is legal yan dahil nga ang nakalagay doon sa contingent fund, ang provision ng contingent fund, kaya nga merong contingent fund para doon sa mga gastusin na hindi na-anticipate at the time of budget preparation and budget authorization. So kumbaga talagang wala siyang line item. So yes. paliwanag dun sa sulat ng DBM na yun yung kino-quote nila. Ngayon, you disagree with that. You have been saying na hindi yan ang tamang interpretasyon ng provision na yon. Saan naman po nakabase yung inyong pong interpretasyon? Saan po nakasulat sa GAA? So ang tanong po ng reporter guys, saan po nakabase or yung interpretasyon nila guys ng itong si Franz, ang tanong po ng reporter, saan po nakabase yan? O yan ha, klaro po yung tanong ha, ito po yung sagot guys. Pakinggan natin. Well, RG, siguro kung nasusundan mo no yung ating mga pagpapaliwanag dito sa contingent fund at saka yung confidential fund. So maliwanag doon sa mga dokumento na nakuha natin sa COA, sa DBM at saka doon sa Office of the Vice President mismo na itong pondo na ito na inilipat from the contingency fund, contingent fund na 7 billion, dito nga kinuha yung pondo na ni-request ng Office of the Vice President. So nakalagay yan mismo sa mga special provision and general provision ng general provision ng hindi ko po yun budget. kontra. Ang tanong ko po is Di ba? Ang sabi ng reporter, hindi ko po yan kinokontra. Hindi niya kinokontra ang sabi ng reporter. Kasi iba ang sagot niya eh. Iba ang sagot ni Francis. So sabi ng reporter, hindi ko po yan kinokontra. Ang tanong ko, saan po nakasulat yan? Saan galing niyang interpretasyon niyo? Ito po, i-play natin uli ha. I-play natin guys. saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng paggamit ng contingent fund? Ang tanong ng reporter, saan po nakasulat yan na mali na ganyan ang paggamit ng confidential funds? Yan ha. Klaro po ang tanong ng reporter ha. Saan po yan nakasulat? Simple lang yan ha. Ito po yung sagot ni Franz, mga kaibigan. Pakinggan natin. Mali, dahil dapat ginamit mo yung contingent fund doon sa purpose ng contingent fund. Saan po nakasulat po yan? Yun yung po yung tanong ko po. Saan po nakasulat na mali yung ganong klaseng interpretasyon? Well, siguro dapat nagpa-follow sa guidelines ng contingent fund at saka confidential fund. Kung sino man yung ahensya ng pinagpa-transferan nitong mga pondo na yon. So, yun ang interpretation namin. Galing mismo doon sa GAA. Pero hindi po yun. Kasi ang gusto ko po kasi sana is pagbanggain yung reference ng BBM doon sa reference po ninyo kasi kasi hindi pa namin kasi nababasa thoroughly yung nabasa mo doon sa letter ng BBM doon kay kay chairman ko. So maganda siguro ay mabasa natin ito para maintindihan din namin kasi based doon sa mga nababasa lang namin sa ngayon yung nagiging reaction namin. So kung mali, kung sinasabi mong mali o hindi mali, itong sinasabi. Wala pa akong sinasabing gano'n. Gusto ko lang makita kung saan nakabase po yung sinasabi po ninyo na hindi yun ang tamang interpretasyon. Nakabase mismo yan talaga doon sa ating GAA. May nakasulat po na gano'n po ba na kung ano yung tamang interpretasyon? Saan po yun? Nandun yung guidelines. Kasi gusto ko lang po sanang makita. Okay. Sumakit yung ulo ko sa kanya. Ang layo ng sagot niya. Ibig sabihin guys, wala talaga siyang alam. Nga po. Di ba? Nakita ko itong interview na to guys. Talagang grabe po ang mga comments guys. Talagang wala po siyang alam. Pinipilit niya yung sarili niya na yung sagot niya guys, magja-jive dun sa tanong. Ang layo eh. Ang sabi lang naman ng reporter guys, saan nakasulat yan yung sinasabi mo? Kasi di ba,
Sabi mo nga unconstitutional. O sige, ibig sabihin, pag sinabi mong unconstitutional, illegal yan. Pero, saan nga nakasulat yung sinasabi mo? Kasi dapat may nakasulat yan eh, sa batas eh. O, pero hindi niya masagot. Ang sagot niya, iba yung mga sinasagot niya eh. Parang tumatalon-talon yung sagot niya guys eh. Tapos sabi ng reporter, hindi ko naman sinasabing hindi naman yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, saan niyo po nakuha yan? Yung sinasabi yung sagot niyo, saan niyo nakuha yan? Saang banda yan? Saan nakasulat yan? Sa GAA ba? Or ano yan? Anong constitutional yan? Wala po siyang maisagot guys. Nililihis niya ang sagot niya sa tanong. See? Doon pa lang guys, nga na sila. Itong sila France. Wala po guys. Sunog na sunog. Yes, sunog na sunog. Dito makikita mga kaibigan na lahat po ng paratang nila kay VP Sara guys, gawa-gawa lang nila para lang magkaroon ng ingay. Pero dahil may basbas po sa katastaasan, basbas po ng Pangulo, basbas ng House Speaker, kaya po ang lakas ng loob nila. Kahit mali-mali po mga kaibigan ang kanilang mga sinasabi, sinuportahan pa rin sila ng kamera. Yan ang masakit dyan. Kasi sa interview pa lang halata mo na Itong interview na to, kahit i-replay nyo ng i-replay guys, halata talaga na wala talaga siyang alam Dito natin ma-justify mga kaibigan na itong sinasabi po ni Franz mga kaibigan ay pawang kasinungalingan. At of course, may kaakibat yan may yan Siyempre may mga yan. Siyempre yadba yan mga yan Di ba? Yadba yan. Ibig sabihin, talagang kailangan nilang gawin yan kasi nga, magkano ang bayad dyan? Para lang masiraan si VP Sara? Kasi kung may alam talaga siya sa sinasabi niyang constitutional or unconstitutional, bakit hindi niya masagot ang napakasimpleng tanong kung saan nakasulat yan? Alright mga kaibigan, punta na po tayo dito sa ating pinaka main topic, no? Panoorin po natin itong si Ka Eric. Nako, ito na guys, bakbakan na naman tayo. Ayan na, dito ang mga sagot, halatang halata no? Nagmamagaling kasi, no? Di ba Susan, nagmamagaling kasi. Ang problema kasi sa kanila guys, di ba masyado silang nagmamagaling at masyado silang nakafocus sa ating Vice President. Yun na naman talaga, di ba? Wala namang iba Alam mo bakit nakakainis mga kaibigan? Ang lalaki pala ng extraordinary fund ng senator. Kaya lalo akong nainis guys kasi nga 'di ba nung isang araw natuklasan natin na ito pa lang si De Lima guys, nakagastos pa siya ng 97 million habang nakakulong. Habang nasa pihitan, nakagastos po siya ng 97 million. Tumataginting ng 97 million. Malaking bagay 'yan. Nakakulong yan samantalang si Senator Bongo ang ating idol, ang ating Vice President in the future. 65 million lang ang nagastos niya mga kaibigan. Samantalang meron siyang malasakit center at meron siyang mga medical assistance. So kailangan talaga ng resibo. Kahit anong mangyari, kailangan talaga natin ng resibo. Kailangan natin ng liquidation. Audit in public. Kung hindi, wala. Kawawa po tayo guys. Ito po si Ka Eric mga kaibigan, panoorin na po natin. Ipakita sa mga lumalaban sa CPP, NPA, NDF na kapag ginawa nyo ang napakalakas na paninindigan upang labanan isang bulat at manindigan laban sa CPP, NPA, NDF, ang mangyayari sa inyo kahit former president ka, kakasuhan ka namin. Kahit ikaw ay vice president, buligligin ka namin at wawasakin namin ang iyong pagkatao at ang dignidad mo bilang public official, which exactly itong ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte na dati ginagawa lang nila laban kay Ma'am Lorraine Badoy, kay General Antonio Parlade, kay Ka Eric. This time around, lumakas ang loob. Bakit? Dahil may kaalyado, may financier at may operators na nagbibigay ng pondo, kapangyarihan at suporta at iba pang mga access sa kapangyarihan mula sa House of Representatives, lalo na si Speaker Martin Romualdez. Grabe no, mula sa House
mula sa House, lalo na si House Speaker Martin Romualdez, ang financier. Financier, mga kaibigan. O, di ba? Yan ang sabi natin. Kaya hindi nila masagot eh. Kaya hindi nila masagot yung mga tanong na simpleng tanong eh. Kasi nga, may financier. meron silang padrino. O, ang lakas pa ng padrino nila, ha? House Speaker, ang taray. Ibang klase kayo. 3 surot, hoy. Umalis na kayo dyan. Pagpagulo lang kayo. Kamakailan lang ay nagbubunyi, Brother Franco, Ma'am Lorraine, sambayan ng Pilipino, ang CPP, NPA, NDF at mga urban operatives nila dahil daw pinapatawag, pinapasabina ng City Prosecutor's Office sa Quezon City si former President Rodrigo Duterte dahil daw sa kasong grave threats na isinampa ng propagandista at operatiba at infiltrator ng CPP, NPA, NDF na si Franz Castro. At dahil dyan, Brother Franco, mayroong pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte at kung papaano niya tinitingnan ang ganitong mga gimmick at drama na ginagawa ngayon ng mga CPP, NPA, NDF na hindi na lamang tumutuligsa at nag-a-attempt na wasakin ang kanyang anak na vice presidente ng ating bansa na si Vice President Sara Duterte, kundi si former President Rodrigo Duterte na mismo ang nagiging pangunahing target ng CPP, NPA, NDF na mga maniobra gamit ang ating mga legal systems na hindi naman sila naniniwala, subalit ginagamit nila para wasakin ang ating mga opisyal ng bansa kagaya ni former President Rodrigo Duterte. Take it away, Brother Franco. Yes, kaya panoorin po natin mga kababayan ang naging sagot po ng ating former President Rodrigo Duterte sa video ito. Rockstar. Yes. Alam mo, itong si Franz, party list yan at they are the left who are the members of the Communist Party of the Philippines. Then, they joined the mainstream. Sumingit sila sa mainstream. Mga rebelde yan eh. Gusto nila sirain ang Pilipinas. Baliktarin nila kasi gusto nila magkomunista. Eh, yung partido nilang ideolohiya. Oh, yun talaga ang target nila, guys. Gusto nilang sirain ang Pilipinas. 'Di ba? Yun naman talaga eh. Yun naman talaga ang pinaka-purpose nila diyan eh. Sirain. Proposal, tinutulak na. Yung justification kung bakit humingi siya. Kasi may mga eskwelahan na pinapasok. Patayin tayo. Sige, bigay ko muna sa iyo itong barangay na to. You have to fight it out. Kasi patayan. Pero ano-anong teacher, naggawa sila ng mga party list. Kaya nga mas nagkamali talaga ang gobyerno dyan. Bakit sila pumayag ng mga party list? Pumasok tuloy ito. Nakapasok tuloy itong mga komunista. Magpakulong na lang ako kasi oppress ako ni Franz. Kayo mga komunista, ganun. How I wish. Sana all. May punchline pa siya. Yes. May sapat. At dahil Ayan po mga kaibigan, sana all. Pati si Tatay Digong napasana all na rin, no? So yun po guys, no? Talagang, ang target talaga nila dyan guys, Duterte eh. Walang iba. Di ba? Kaya nga, nung lumabas po ang challenge mga kaibigan na buksan ang libro, no? Buksan ang libro ng accounting. Doon na po nagkagulo guys lahat. Nagkaletse-letse na, no? Damay-damay na. Kung sino na lang yung madamay, parang ganun yan eh. Kasi, after po nag-challenge po si Tatay Digong mga kaibigan, ang ginawa po ng Kamara guys, gumawa sila ng sarili nilang resolution. Di ba? Natatandaan nyo? Oh, magbalik tanaw tayo ha, magbalik tanaw tayo. Di ba natatandaan nyo yon? After na maglabas po, nag-challenge po, tas para may threat daw itong si Duterte, ang ginawa ng Kamara guys,
gumawa kagad sila ng mabilisang resolution. Resolution 1414. Ang nakalagay doon guys, protektahan yung kamera para maprotektahan sila mga kaibigan, no? Maprotektahan sila para hindi mabuksan yung libro. Parang ganun yun eh. Di ba? Tingnan yung mga ano nila, kung gaano sila walang ano talaga, walang kwentang mga opisyal. Porket challenge sila ni Digong, gumawa kagad sila ng mabilisan na resolution para hindi po sila mapakialaman, guys. Kasi wala na eh. Stalemate na sila eh. Kung sa larong chess pa, stalemate na sila. Wala na silang moves eh. Kasi kung hihingian ng resibo yan, guys, may nagsabing pa nga, di ba, nung isang araw, wala na silang resibo na wala na daw. Yung ibang mga resibo na wala na daw, di ba may nagsabi pa ng, anong interview ba yun? Hindi ko lang na ano eh, pero meron pong nagsabi, guys, sa isang balita na wala na daw mga resibo na wala na kasi matagal na daw. Di ba yun yung mga ganung dahilan eh, no? Wala nang resibo, ano pa daw ipapakita nila. Eh, problema nyo na yan. Di ba? Problema nyo yan. Ang gusto ng tao, mga kaibigan, ilabas nyo ang liquidation. Kasi gusto namin transparency. Katulad yan, may yung mga ibang congressman dyan, nakailang term na sila. 3 term, 6 na terms. O, senator, ilang terms din yan. Hindi naman lahat ng mga senator dyan, talagang isang beses lang naging senator, di ba? Yung iba dyan, paulit-ulit na eh. Yung iba pa nga dyan, tumanda na lang, senator pa rin eh, di ba? Si Boy Tulog. Yan, especially si Boy Tulog, magkano na kayo nakuha niyan? Ayun, sarap ng buhay ng loko, retirement na lang. Pero wala po nag-check sa kanya. Magkano ang nakulimbat niya sa pera ng bayan, magkano ang na-take home niya. Diba? Sa atin lang naman guys, nagtatanong lang naman tayo, no? Kasi nga, lumabas itong balita-balita na liquidation. Siyempre, magtatanong talaga tayo dahil taxpayers' money yan. Sana lumubog sa mga yan, sa mga kumunoy. Sana nga. Ay, nako. Diyan sa video na yan, right away, nag-response agad si Franz Castro. At binantayan ng... Hindi, right away, ang tama dyan, right away, inutusan ng Central Committee si Franz Castro mag-respond. At siya lang yan si Franz At Castro. binigyan siya ng ready statement. Yeah. At pangalawa, binantayan din ng ABS-CBN at ng GMA ang gikan sa mata. Ay, syempre, nanood yan. Diary. Ito nga daw naging pahayag ni Franz Castro. Sige. Sabi niya, dahil sa pahayag niya na, is the former president insulting or laughing at the subpoena? If so, he doesn't respect the justice system in the country. Very insulto. At tapusin natin before tayo magbigay ng Pwede ba analysis. buena mano mo ako? Ikaw Yeah. Or maybe former President Duterte would like to project that what he is doing is just a joke. But we are taking it very seriously because we know his bloody track record and what he is capable of doing, and no amount of red tagging can change that. It would be best if he will attend and participate at the preliminary investigation. Okay. Ma'am Lorraine, Yeah. ikaw muna ang magbigay ng analysis at mga punto. When PRRD said that, we all laughed with him. No, we all laughed with him because we were not laughing at the judicial system, Franz Castro. We were laughing at you. It's the same thing. That's the same response I get when you keep on suing me. You think it scares me or it scares the president? It's so funny. You know why? Because you are ridiculous. You are such clowns. At ginagamit ninyo, and you have the gall to talk about respect for the judicial system when you, Franz Castro, and the CPP, NPA, NDF have disrespected our judicial system, and you use our judicial system to destroy our judicial system. You use our government to destroy our government. You use our children to destroy our country. You use our schools to destroy our schools. Everything you touch, you destroy. Everything that is beautiful and sacred and noble about our country, when you touch it, it becomes rotten. And it's the same with what you've done to our judicial system. And when you talk about red tagging, we all know
we all know right away what it is you're talking about, that you are just a mouthpiece of the Central Committee of the CPP, NPA, NDF, because there is no such thing as red tagging. There is no danger to life, liberty, and security when we say you, Franz Castro, Ardin Brosas, Raul Manuel, are urban operatives of the 15th deadliest terrorist organization in the world, and you have brought nothing but death and destruction to our country. And you again have the bloody gall to talk about the bloody track record of President Rodrigo Roa Duterte when you yourselves are the fiercest and most powerful defenders of the terrorists in our country who have really drenched Philippine soil with blood of our countrymen and of our children. Yan ang track record ninyo. No? Daragdagan ko yung napakagandang punto, Brother Franco, ni Ma'am Lorraine, mga kababayan. Una, si Franz Castro ay hindi pwedeng magmando sa proseso at mga legalidad. May kakibat sa mga file ng kaso, investigation, preliminary investigation. It's up to the Department of Justice to decide kung obligado o hindi si former President Rodrigo Duterte na pumunta sapagkat pwede niyang gawin na magkaroon ng counsel para i-represent siya sa prosesong ito. So, mali yung pagtingin ni Franz na kailangan obligahin si Pangulong Duterte. Bakit nila inoobliga, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na magkaroon ng physical appearance sa preliminary investigation sa Quezon City Prosecutor's Office si former President Duterte? Kasi mag-stage sila ng rally. Mag-mobilize sila ng mga tao, hakutin nila gamit ang pondo nila sa Kongreso, 500 per head, and then ang jeepney, hakutin nila, at then may mga placards, ang mga aliado at mga gamit nila ng mga network pupunta doon. So this is going to be a big media propaganda and mileage operations at the expense of the former president para mapag-usapan sila sa isang napakalaking pagkakataon na kinoconfront nila si former President Duterte at parang lumalabas na legitimate ang kanilang complaint at mayroon silang batayan sa batas sa kanilang paghahabol sa tinatawag nilang abuso against sa mga ginagawa ni former President Duterte. That's number one. Propaganda talaga yan. At ang purpose niyan ay para ipakita sa kanilang mga natitira pang puwersa at mga elemento na may lakas pa sila at may hatak sa At influence. saka high-profile propaganda. Former President, si Duterte pa. And it will be an international event dahil ipopundo nila yan sa mga human rights network na nilalango yan ng grupo nila, Franz Castro. Number two, maliban dyan, gusto nilang ipakita sa mga lumalaban sa CPP, NPA, NDF na kapag ginawa nyo ang napakalakas na paninindigan upang labanan isang bulat at manindigan laban sa CPP, NPA, NDF, ang mangyayari sa inyo kahit former president ka, kakasuhan ka namin. Kahit ikaw ay vice president, buligligin ka namin at wawasakin namin ang iyong pagkatao at ang dignidad mo bilang public official, which exactly itong ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte na dati ginagawa lang nila laban kay Ma'am Lorraine Badoy, kay General Antonio Parladi, kay Ka Eric. This time around, they are very emboldened. Lumakas ang loob. Bakit? Dahil may kaalyado, may financier at may operators na nagbibigay ng pondo, kapangyarihan at suporta at iba pang mga access sa kapangyarihan mula sa House of Representatives, lalo na si Speaker Martin Romualdez. Given na yan. Kaya malakas ang loob nila ngayon at pinapabayaan sila ng presidente ngayon na si Bongbong Marcos Jr. na parabagang wala lang itong panganib sa ating paglaban na tapusin na ang CPP, NPA. These are national security threats, and Franz Castro is part of the entire spectrum of operations of the CPP, NPA, NDF, which until today remains as the number one national security threat. Given yan, hindi yan kinokontest ng ating National Security Council. Number 3 na punto namin dito. Bakit kailangan nilang i-capitalize ito, Brother Franco, Ma'am Lorraine? Itong kaso na ito na wala namang patutunguhan kundi dapat ibasura ito. Sapagkat they would like to have a reverse psychology effect to the people. O sabi nila, kita nyo,
kami ngayon ang napatutuhanan dahil pinakinggan kami ng piskalya at may batayan ang aming reklamo sapagkat pinatawag ang former president. Again, what is the purpose of that? The purpose of that is to establish legitimacy dito sa kanilang ginagawang urban infiltration operations at mapagtakpan ang totoong motibo nila. Binanggit ni Ma'am Lorraine ang totoong motibo dito ni Franz Castro, nila Raul Manuel at nila Arlene Rosas. Number one, mag-infiltrate sa gobyerno at para hindi mahalata, they have to be established as legitimate individuals and party list representatives which former President Duterte rightfully defined them as part ng operations ng mga communist terrorist group sa Pilipinas na nagkukunwaring legal at ang kanilang trabaho ay mag-infiltrate sa urban areas. Yun ang gusto nilang mapagtakpan kung bakit ginamit ang kaso na ito para magkaroon ng semblance of legitimacy and validity ang kanilang posisyon. Ma'am Lorraine, baka may gusto kang idagdag. Yes, meron akong gustong idagdag para Grabe, di ba? So, nag-gets nyo yun, guys. Matindi talaga yung ano nila. Matindi talaga yung mga plano nila. Parang ano yan parang pinagplanuhan ng matagal yan no? Siyempre, sa totoo lang mga kaibigan, galit naman talaga sila kay Duterte, no? Itong mga makaliwa. Lalo na yan si Franz na yan, no? Galit na galit kay Duterte yan. Kasi nga, lahat ng mga plano nila, guys, sa panahon ni Duterte, mabulyaso Di ba? Bulyaso Hindi natupad yung mga pangarap nila dahil kay Duterte. Siyempre, puro kayo kaanuhan mga masasamang elemento, no? Alam mo naman si Tatay Digong, talagang tutugisin talaga kay lahat, uubusin kayo Swerte pa nga sila, nagkaroon tayo ng pandemic no? Paano kaya kung hindi tayo naabutan ng pandemic sa panahon ni Duterte? Naku, ang ganda siguro ng Pilipinas. Maganda naman ang Pilipinas sa panahon ni Duterte, kasi lang may pandemya, no? Siyempre, pag may pandemya, limited yung galaw mo kasi nga, hindi ka pwedeng lumabas, naka-face mask ka. Kasi may virus nga. Pero, pasalamat pa rin tayo guys na ang naging pangulo natin during the pandemic, si Duterte. Si Digong, Tatay Digong. Kung iba pa yung naging pangulo nun, tas gahaman sa pera, naku, ano na kayo nangyari sa atin ngayon? Di ba? So yun po guys, no? May ipapakita lang ako sa inyo guys. Maiksi lang po to. Ito po yung message po ni Vice President Sara Duterte. Okay? Bago po tayo magbasa ng mga comments. Panoorin na natin to guys. Importante kasi ito mga kaibigan Mga kababayan, nakakabahala po ang malakas na lindol na nangyari sa Mindanao kaninang alas 4 ng hapon. Ako man ay nakaranas din ng malakas na lindol noong ako ay alkalde ng Davao. At meron itong dala na trauma. Kinakailangan natin maging kalmado at unahin ang pag-check ng ating mga bahay at gusali para paghanda sa mga aftershocks. Nakuha na po natin ang report ng Office of Civil Defense at tayo ay bahagi ng meeting para sa Disaster Council Response Cluster. Lahat ng local disaster councils sa mga lugar na nilindol ay dapat meron ng report at nasimulan na ang kanilang pagresponde lalo na sa pagbalik ng kuryente sa apektadong lugar. Sa mga kalamidad na katulad nito, lumalabas po ang kahalagahan ng ating mga earthquake drills at iba pang pagsasanay para sa kandaan. Manatili po tayong kalmado, matatag at nagkakaisa. Syukran.